He's not who he says he is. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At kung minsan, ang kamay na nag-aangat sa iyo mula sa putik ay siya ring kamay na hihila sa iyo sa mas malalim na kadiliman. Sabi nila, lahat tayo ay naghahangad ng isang tagapagligtas, isang prinsipe na aahon sa atin mula sa tore ng kahirapan at magbibigay sa atin ng buhay na pinapangarap. Pero paano kung ang mismong prinsipeng iyon ay siya palang magkukulong sa iyo sa isang hawlang mas masikip at mas nakakatakot pa sa iyong pinanggalingan? Ang tunog ng nabasag na baso ay parang isang putok ng baril sa loob ng marangyang restauran ng silangan. Kasunod nito, ang isang nakabibinging katahimikan. Huminto ang mahinang kalansingan ng mga kubyertos. Huminto ang mga bulungan at halakhakan ng mayayamang panauhin. Tila huminto maging ang pag-ikot ng mundo ni Luz Viminda Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa malaking mantsa ng malamig na tubig sa mamahaling suit ng lalaking nasa harap niya. Ang tray na dati puno ng mga baso ng tubig ay nakabaligtad na ngayon sa sahig. Ang mga piraso ng bubog ay kumikinang na parang mga balakyot na bituin sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Patawad po. Patawad po. Paulit-ulit na bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan at ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo sa kabila ng malamig na aircon ng restaurant. Ito na yon. Ito na ang katapusan. Ang trabahong ito, ang nag-iisang bagay na bumubuhay sa kanyang pamilya, ang nagbabayad sa gamot ng kanyang nanay at sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid, ay mawawala na sa isang iglap dahil lamang sa kanyang kapabayaan. Ang init na naramdaman niya kanina mula sa walang tigil na pagtatrabaho ay napalitan ng nanunuot na lamig ng takot. Nakikita na niya ang galit sa mukha ng kanyang manager na si Geng Reyes na mabilis na papalapit ang mga mata nito'y nag-aapoy. Nakikita na niya ang sarili na naglalakad pa uwi sa masikip at maputik na eskinita ng Baryo Laon, dala ang masamang balita. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki at sa tunog pa lang na iyon ay napapikit na si Luz. Hinihintay ang sigaw, ang mura, ang pagpapahiyang tiyak na darating. Ngunit wala siyang narinig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi galit ang sumalubong sa kanya. Isang pares ng mga matang kalmado at malalim, parang isang payapang karagatan sa gabi, ang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay isang boses na malalim, mahinahon, at puno ng pag-aalala. Miss, ayos ka lang? Tanong ng lalaki. Natigilan si Luz. Tumingin siya sa lalaki. Tunay na pinagmasdan ito sa unang pagkakataon. Matangkad ito at balingkinitan, nakasuot ng isang suit na marahil ay mas mahal pa sa kabuuang sahod niya sa isang taon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal at ang kanyang mukha ay tila inukit ng isang dalubhasang eskultor. Ngunit ang mga mata niya ang tunay na nakakuha ng kanyang pansin. Walang bakas ng inis o pagmamataas doon. Sir, pasensya na po talaga. Kasalanan ko, sabi ng lalaki, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bahagya itong yumuko para pulutin ang isang piraso ng basag na salamin. Masyado akong abala sa pagbabasa ng menu, hindi ko napansin na paparating ka na pala. Bago pa man makarating ang manager nila, hinarap na ito ng lalaki. Walang problema, Mrs. Reyes, sabi nito sa parehong mahinahong boses. Aksidente lang. In fact, ako ang dapat humingi ng paumanhin sa staff ninyo. Napatanga si Gang Reyes. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay ng paghanga, nang makilala kung sino ang nasa harap niya. Mr. De Villa, nako, pasensya na po kayo sa abala. Itong bago po naming waitress. She's doing a fine job, putol ni Rafael De Villa. Huwag niyo siyang sisihin. Bigyan niyo na lang ako ng tissue at papalitan ko na lang ang order ko. Ang buong pangyayari ay parang isang panaginip kay Luz.
Mabilis siyang kumilos, nilinis ang kalat sa tulong ng ibang staff, habang ang kanyang puso ay walang tigil sa pagkabog. Nang gabing iyon, hindi na siya pinag-initan ng kanyang manager. At nang matapos ang kanyang shift, habang nag-aayos siya sa locker room, isang kapwa waitress ang lumapit sa kanya. "Luz, ang swerte mo." Bulong nito. "Alam mo ba kung sino yon? Si Rafael de Villa yon. Isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa bansa. At ang bait, no?" Hindi makapaniwala si Luz nang lumabas siya mula sa maningning at malamig na mundo ng silangan patungo sa maalinsangan at magulong gabi ng Maynila. Pakiramdam niya ay lumulutang pa rin siya. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pasasalamat at pagkamangha. Sa kanyang paglalakad, patungo sa sakayan ng jeep, may iniabot sa kanya ang gwardiya ng restaurant, isang maliit at makapal na sobre. "Pinabibigay ni Mr. De Villa," sabi ng guard. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, naroon ang isang tumpok ng mga bagong-bagong 1,000 piso. Mas malaki pa sa sahod niya sa isang linggo. At sa ilalim nito, isang maliit na card. Gawa ito sa makapal na papel. At ang pangalang Rafael de Villa ay nakaukit dito sa gintong tinta. Sa likod, may isang sulat kamay na mensahe. Para sa abala. At para sa pinakamatamis na ngiti na nakita ko ngayong gabi. Napahawak si Luz sa kanyang bibig. Ang kanyang mga pisngi ay nag-init. Walang sino man ang nakapagsabi sa kanya ng ganoon dati. Sa Barrio Laon, siya si Luz ang panganay na anak na breadwinner. Sa silangan, siya ay isang waitress na halos hindi napapansin. Ngunit para sa lalaking yon, kahit sa isang saglit lang, siya ay isang taong may pinakamatamis na ngangiti. Nakatayo siya doon, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw. Hawak ang pera na parang isang sagradong bagay at ang card na tila isang susi sa ibang mundo. "Ate, bili na kayo ng sampagwita." Napalingon si Luz sa isang pamilyar na boses. Si Diwa, isang batang lalaki na siguro ay mga 10 taong gulang, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang damit ay marumi. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalino at mapanuri. Tila mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. "Diwa, gabi na ah. Umuwi ka na," sabi ni Luz. Itinago ang sobre sa kanyang bag. Hindi pinansin ni Diwa ang sinabi niya. Sa halip, ang mga mata nito ay nakatuon sa papalayong anino ng isang mamahaling itim na kotse sa dulo ng kalsada. Ang kotse ni Rafael de Villa. "Mayaman yung nagbigay sa'yo niyan, no?" Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagiging bata. Tumango si Luz. Medyo nagulat. "Paano mo nalaman?" Hindi sumagot si Diwa. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Luz. Tila isang babala. "Ingat ka sa mga kumikinang, ate," mahinang sabi ng bata. Madalas, salamin lang yan na basag. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglaho sa dilim ng eskinita. Iniwan si Luz na nakatayo mag-isa. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang nilamig ng hangin ng gabi. Tiningnan niya ang gintong business card sa kanyang kamay. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, ito'y kumikinang, nangangako ng isang mundo na malayo sa Barrio Laon. Ngunit sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga salita ng batang lansangan, isang kakaibang babala na hindi niya maunawaan, ngunit sapat na upang magtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa sa kanyang puso. Sa loob ng 2 araw, ang gintong business card ni Rafael de Villa ay nanatiling nakatago sa ilalim ng unan ni Luz. Sa gabi, ito ang huli niyang tinitingnan bago matulog. At sa umaga, ito ang una niyang hinahanap. Para itong isang pinto sa ibang mundo na hindi niya alam kung paano o kung dapat ba niyang buksan. Ang mga salita ni Diwa, "Ingat ka sa mga kumikinang," ay parang isang multo na bumubulong sa kanyang tainga sa tuwing hahawakan niya ito. Ngunit ang multo na yon ay unti-unting humihina sa tuwing maaalala niya ang itsura ng kanilang hapagkainan, ang walang laman na lalagyan ng bigas, at ang ubo ng kanyang ina na tila lalong lumalala
sa bawat malamig na gabi. Ang perang iniwan ni Rafael ay nakatulong, oo. Ngunit iyon ay pansamantalang lunas lamang. Isang band-aid sa isang malalim na sugat. Sa ikatlong araw, habang nakatingin sa kanyang natutulog na ina, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at nanginginig ang mga daliri. Tinipa ang numero sa card. Isang ring lang, sinagot na agad ito. Hello? Ang boses na yon, ang parehong boses na nagpakalma sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamalaking takot sa trabaho. Sir Rafael? Isang saglit na katahimikan at pagkatapos ay isang mahinang tawa sa kabilang linya. Luz, I was hoping you'd call. And please, it's Rafa. Ang gabi ring iyon, sinundo siya ni Rafa. Hindi sa isang magarang kotse, kundi sa isang simpleng SUV na hindi gaanong kapansin-pansin. Ngunit ang dinalhan niya sa kanya ay malayong-malayo sa pagiging simple. Isang restaurant na nasa rooftop ng isa sa pinakamatataas na gusali sa Makati. Ang mga ilaw ng buong Metro Manila ay kumikislap sa ibaba nila na parang isang karagatan ng mga bituin. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Rafa, habang inilalagay ng waiter ang kanilang pagkain. Sobra, sagot ni Luz. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa tanawin. Hindi ko akalain na makakarating ako sa ganitong lugar. This is where you belong, Luz. Sabi ni Rafa, ang kanyang tingin ay seryoso at malambing. Hindi niya pinag-usapan ang kanyang kayamanan o ang kanyang negosyo. Sa halip, tinanong niya si Luz tungkol sa kanya. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap bago siya naging breadwinner, ang tungkol sa kanyang hilig sa pagguhit na matagal na niyang itinigil, ang tungkol sa pangarap niyang magkaroon ng maliit na bahay na may hardin para sa kanyang ina. Nakikinig si Rafa sa bawat salita. Tila ba ang mga simpleng pangarap ni Luz ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Luz na siya ay nakikita. Hindi bilang isang waitress, hindi bilang isang anak na may responsibilidad, kundi bilang si Luz Viminda. Ang mga sumunod na araw ay naging isang panaginip. Isang hapon, ginulat siya ni Rafa sa pagbisita sa Barrio Laon. Ang kanyang mamahaling SUV ay tila isang sasakyang galing sa ibang planeta, sa gitna ng makikitid at mapuputik na eskinita. Ang mga kapitbahay nila ay naglabasan, nagbubulungan, habang pinapanood ang lalaking bumaba mula rito. Pumasok si Rafa sa kanilang maliit na bahay nang walang anumang pag-aalinlangan. Kinausap niya ang ina ni Luz nang may buong paggalang, nangakong ipapatingin niya ito sa pinakamagaling na doktor. Nakipaglaro siya sa mga nakababatang kapatid ni Luz at bago umalis, iniwan niya ang isang malaking paper bag na puno ng groceries at mga gamot. Rafa, sobra-sobra na to, sabi ni Luz, habang hinahatid niya ito sa labas. Hinawakan ni Rafa ang kanyang kamay. Hindi pa ito sapat. Hayaan mo akong tulungan ka, Luz. Hayaan mong bigyan kita ng buhay na nararapat para sa'yo at sa pamilya mo. Nang gabing iyon, habang kausap ang kanyang matalik na kaibigan na si Mila, hindi mapigilan ni Luz ang nangiti sa kanyang mga labi. Girl, parang teleserye. Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Tukso ni Mila habang nagbabalat sila ng patatas. Hindi ko rin alam, Mila. Masyadong mabait. Masyadong perpekto. Sagot ni Luz. May kaunting bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Naku, baka naman yan na talaga ang para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng hirap mo, deserve mo yan, sabi ni Mila. At niyakap siya. Basta mag-iingat ka lang lagi, ha? Ngunit ang babala na yon ay muling nagkaroon ng bigat kinabukasan. Habang pauwi mula sa palengke, hinarang siya ni Diwa. Ang mukha ng bata ay mas seryoso kaysa dati. Nakikipagkita ka pa rin sa kanya, no? Tanong ni Diwa. Diretso sa punto. Wala kang pakialam, Diwa. Mabait siyang tao. Depensa ni Luz. Umiling si Diwa. May kaibigan ako dati, ate. Magaling siyang magpinta. Mahirap lang din tulad natin. May isang mayaman na lalaki na tumulong sa kanya. Binigyan siya ng mga gamit sa pagpinta. Dinala sa mga magagandang lugar. Pinangakuan ng kung ano-ano. Natigilan si Luz. Ang kwento ay masyadong pamilyar. Anong nangyari sa kaibigan mo? Tanong niya. Ang mga mata ni Diwa ay napuno ng isang kalungkutan
na hindi na babagay sa kanyang edad. Isang araw, hindi na lang siya umuwi. Naglaho na lang siya na parang bula. Wala nang nakarinig sa kanya mula noon. Tumingin si Diwa ng diretso sa mga mata ni Luz. Parehong-pareho ang mga ngiti nila, ate. Ang ngiti ng lalaking iyon at ang ngiti ng lalaking kasama mo. Naramdaman ni Luz ang panlalamig. Ngunit ang imahe ni Rafa na magalang na nakikipag-usap sa kanyang ina, ang tawa ng kanyang mga kapatid, ang pag-asang unti-unti nang nabubuo sa kanyang puso. Mas malakas ang mga iyon. Mas gusto niyang maniwala sa mga iyon. Bata ka lang, Diwa. Marami ka pang hindi naiintindihan, sabi ni Luz, mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Pilit na iwinawaksi ang takot na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Kinagabihan, dinala siya ni Rafa sa isang pribadong pagtitipon. Bago sila umalis, may inabot siyang isang malaking kahon kay Luz. Para sa'yo, sabi niya, nakangiti. Nang buksan ito ni Luz, napasinghap siya. Sa loob ay isang kulay asul na evening gown. Simple ngunit elegante, nagawa sa isang tela na tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Ito ang pinakamagandang damit na nakita niya sa buong buhay niya. Isukat mo, sabi ni Rafa. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka kaganda. You deserve the best, Luz. You deserve everything. Habang nakatingin si Luz sa kanyang refleksyon sa salamin, suot ang damit na parang pangarap. Naramdaman niyang ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Si Diwa ay isang bata lamang na nakakita ng sobrang kapangitan sa mundo. Si Mila ay nag-aalala lang. Ngunit si Rafa, siya ang katotohanan. Siya ang kanyang bituin. Nang matapos ang gabi, habang nakaupo sila sa loob ng sasakyan sa harap ng eskinita ng Baryo Laon, hinawakan ni Rafa ang kanyang mga kamay. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Luz, hindi na ako papayag na umuuwi ka pa sa ganitong lugar gabi-gabi. Nag-aalala ako para sa kaligtasan mo. Huminga siya ng malalim. May isa akong condominium unit sa Ortigas na hindi ko ginagamit. Gusto kong doon ka muna tumira. Malapit sa lahat at higit sa lahat, ligtas ka doon. Isipin mo na lang na ito ang unang hakbang sa pagbuo natin ng ating kinabukasan. Natulala si Luz. Iwanan ang Baryo Laon, iwanan ang lahat ng pamilyar sa kanya. Ito ay isang napakalaking hakbang, isang alok na maaaring magbago ng lahat. Ang pangako ng kaligtasan, ang pangako ng isang bagong buhay, ang pangako ng isang kinabukasan, kasama siya. Nakatitig siya sa mga mata ni Rafa, mga matang nangangako sa kanya ng buong kalawakan. At ang tanging nasabi niya ay isang mahinang tango. Ang alok ni Rafa ay parang isang malakas na alon na humampas sa dalampasigan ng buhay ni Luz. Nakakatakot, ngunit kasabay nito nang aakit. Sa loob ng isang linggo, ang mga salita niya ay umalingawungaw sa kanyang isipan, nakikipagbuno sa mga babala ni Diwa at sa nag-aalalang tingin ng kanyang kaibigang si Mila. Ang pag-alinlangan, ang una niyang naramdaman. Ang iwanan ang Baryo Laon ay parang pag-iwan sa kanyang sariling balat. Gaano man kapangit, gaano man kagulo, iyon ang mundong kanyang kinagisnan. Ngunit isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, nahirap na huminga sa pagtulog at nakikita ang kanyang mga kapatid na nagsisiksikan sa isang lumang banig. Napagtanto niya, ang takot niya sa pagbabago ay hindi kasing tindid ng takot niyang manatili sa ganito magpakailanman. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang pamilya. Inay, may alok po sa akin si Rafa. Simula ni Hia habang naghahain ng almusal na pandesal at kape. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat mula nang dalhin siya ni Rafa sa isang espesyalista. Anak, kahit ano pa iyan, malaki na ang utang na loob natin sa binatang yon. Gusto niya po akong patirahin muna sa isang condo unit niya sa Ortigas. Para daw po hindi na ako nahihirapan sa biyahe at para ligtas ako. Isang saglit na katahimikan ng namayani. Ang kanyang bunsong kapatid ay napanganga. Ang kanyang ina
ay dahan-dahang ngumiti. Kung para yan sa ikabubuti mo, anak, sino kami para tumutol? Sabi ni Aling Nena, hinawakan ang kamay ni Luz. Malaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. Ang tanging hiling ko lang ay wag mo kaming kakalimutan. Hinding-hindi po, Nay. Sagot ni Luz, niyakap ang ina. Sa kabila ng pagpayag ng kanyang pamilya, may isang bahagi sa kanyang puso na nakakaramdam ng kaunting kirot. Ang pag-alis niya ay hindi lang pag-ahon para sa sarili niya. Ito rin ay pag-iwan sa kanila. Ang araw ng kanyang pag-alis ay puno ng magkahalong emosyon. Ang kanyang mga gamit ay halos kumasya sa isang malaking maleta at isang kahon. Habang isinasara niya ang pinto ng kanilang maliit na bahay, hinaplos niya ang magaspang na kahoy nito. Isang paalam sa lahat ng alaala na nabuo doon. Ang mga tsismosa sa kanto ay nagbubulungan. Ang mga bata ay tumigil sa paglalaro para pagmasdan siya. Si Mila ay naroon. Niyakap siya ng mahigpit. Mag-iingat ka doon, ha? Bulong ni Mila. Tawagan mo ko palagi. At huwag kang basta-basta magtitiwala. Hindi lahat ng ginto kumikinang. Ang mga salita ay halos kapareho ng kay Diwa at nagdulot ito ng panandali ang kilabot kay Luz. Oo naman, sagot niya, pilit nang ngumingiti. Pagdating ng sasakyan ni Rafa, ang lahat ng pag-aalinlangan ay tila pansamantalang naglaho. Tinulungan siya nitong isakay ang kanyang mga gamit na para bang ang mga iyon ang pinakamamahalagang bagay sa mundo. Ang biyahe papuntang Ortigas ay parang paglalakbay sa ibang dimensyon. Ang mga gusali ay unti-unting tumataas, ang mga kalsada ay lumalapad, at ang ingay ng Baryo Laon ay napalitan ng kontroladong ugong ng syudad. Pumasok sila sa lobi ng isang gusaling salamin at bakal. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin ang kanilang refleksyon. Ang mga tao ay nakasuot ng mga damit na pang-opisina. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango. Dinala sila ng isang tahimik na elevator pataas. Sa ika-35 palapag, binuksan ni Rafa ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. After you, sabi niya. Pumasok si Luz at napahinto siya sa paghinga. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy. Ang isang pader ay buong salamin, mula sahig hanggang kisame, at tanaw mula roon ang buong syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno at minimalista. Isang malaking kulay abong sofa, isang salamin na mesa, at isang kusina na puno ng mga appliances na hindi niya alam kung para saan. Ang espasyo ay napakalaki, napakatahimik, napakalinis. May hahalintulad ang buong bahay nila sa sala pa lang ng unit na ito. Ito po ang... Hindi niya matapos ang sasabihin. Bahay mo na ito ngayon, sabi ni Rafa. Ipinatong ang mga gamit niya sa isang tabi. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Luz. Ngayon, sabi ni Rafa, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ako na ang bahala sa'yo. Mayroong kakaiba sa tono ng kanyang pananalita. Sa isang banda, ito'y puno ng pag-aaruga at pangako. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na nagparamdam kay Luz na tila ba isinusuko niya hindi lang ang kanyang kaligtasan, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan. Isang pakiramdam na malamig at mabilis na dumaan na agad niyang iwinaksi. Iniwan siya ni Rafa para raw makapag-ayos siya ng mag-isa. Sa loob ng ilang oras, inilabas ni Luz ang kanyang iilang damit at inilagay sa isang walk-in closet na mas malaki pa sa kanyang dating silid. Inayos niya ang kanyang mga libro sa isang estante. Sinubukan niyang gawing kanya ang lugar. Ngunit pakiramdam niya ay isa lamang siyang bisita. Isang multo sa isang perpektong bahay. Nang sumapit ang gabi, tumayo siya sa harap ng malaking salaming bintana. Ang syudad sa ibaba ay isang kumikinang na hiyas, isang tapiserya ng milyon-milyong ilaw. Ito ang pangarap. Ito ang tagumpay. Nakaahon na siya. Ngunit bakit pakiramdam niya? Nalulunod siya. Nalulunod sa katahimikan. Nalulunod sa kalawakan ng lugar. Nalulunod sa kalungkutan. Dito, wala ang ingay ng mga kapitbahay, wala ang tawanan ng kanyang mga kapatid, wala ang amoy ng nilulutong hapunan ni Aling Nena. Narito siya sa tuktok ng mundo, ngunit hindi pa siya kailanman naging ganito ka nag-iisa.
Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang teleponong dinala niya mula sa dati niyang buhay. Ang bago niyang telepono na bigay ni Rafa ay nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat, ngunit ang bawat letra ay tila isang bakal na humigpit sa kanyang dibdib. Huwag kang magpakulong sa hawlang ginto. Alam niya kung kanino galing iyon. Si Diwa. Tumingin siyang muli sa labas, sa mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ngunit ngayon, hindi na sila mukhang mga bituin. Mukha na silang mga rehas ng isang napakalaking kulungan. Ang unang linggo ni Luz sa condominium ay parang isang panaginip na ayaw na niyang magising. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng ginintuang sikat ng araw na tumatagos sa salaming bintana. Hindi nang maingay na tilaok ng manok at sigawan sa Baryo Laon. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga bagay na dati ay sa mga pelikula niya lang nakikita. Pag-ehersisyo sa gym ng gusali, paglangoy sa rooftop pool, at pamimili sa mga high-end na butik kasama si Rafa. Tinupad ni Rafa ang lahat ng kanyang pangako. Ang kanyang ina ay regular nang nakakapagpatingin sa doktor at unti-unti nang lumalakas. Ang kanyang mga kapatid ay nailipat sa isang mas magandang paaralan. Siya mismo ay hinikayat ni Rafa na mag-enroll sa isang short course para sa digital arts para muling buhayin ang kanyang hilig sa pagguhit. Si Rafa ang kanyang anghel, ang kanyang tagapagligtas. Pilit niyang iwinawaksi ang mensahe ni Diwa. Ito ang paraiso. Bakit siya mag-iisip na isa itong kulungan? Ngunit dahan-dahan, ang mga gintong rehas ng hawla ay nagsimulang magpakita. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang umaga, habang naghahanda siyang lumabas para mamili ng mga gamit sa pagguhit, pinili niyang isuot ang kanyang paboritong dilaw na bestida. Isang simpleng damit na binili niya mula sa kanyang unang sahod. Ang nag-iisang paalala ng kanyang dating buhay na dinala niya. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Rafa na nakaupo sa sala. Nagbabasa ng dyaryo. Tumingin ito sa kanya. At ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Maganda yan, sabi ni Rafa. Ibinaba ang dyaryo. Pero hindi ba't mas bagay sa'yo yung asul na binili natin kahapon? It brings out the color of your eyes. Paborito ko kasi to. Mahinang sagot ni Luz. Hinaplos ang tela ng bestida. Tumayo si Rafa at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat ng may paglalambing. Ngunit ang kanyang mga daliri ay may kaunting diin. I know, mahal. Gusto ko lang kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Gusto kong lagi kang mukhang pinakamaganda. Ngumiti itong muli. Ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Sige na, magbihis ka na. Hihintayin kita. Upang maiwasan ang anumang argumento, sumunod si Luz. Habang nakatingin siya sa salamin suot ang mamahaling asul na damit, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na binibihisan. Ang mga maliliit na insidenteng tulad nito ay nasundan pa. Isang hapon, masayang kausap ni Luz sa telepono ang kanyang kaibigang si Mila. Nagtatawanan sila habang pinag-uusapan ang isang lumang alaala nang biglang pumasok si Rafa sa silid. Sino yan? Mukhang masaya kayo, ah? Tanong ni Rafa. Naupo sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay biglang bumigat sa silid. Si Mila lang, sagot ni Luz. Sinusubukang ipagpatuloy ang pakikipag-usap. Ngunit inilagay ni Rafa ang kanyang braso sa likod ni Luz at nagsimulang haplusin ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sabihin mo na mag-uusap na lang kayo ulit. Maghahanda ako ng espesyal na hapunan para sa atin. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ito'y isang utos. Mila, sige na. Tawagan na lang ulit kita mamaya ha. Paalam ni Luz, napipilitan. Pagkababa niya ng telepono, hinalikan siya ni Rafa. Good girl. I just want you all to myself. Ang pakiramdam ng pagkasakal ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang dating paraiso ay unti-unti nang nagiging isang marangyang bilangguan. Naisip niyang baka masyado lang siyang nag-iisip na baka ito talaga ang ibig sabihin ng pag-aalaga. Ngunit isang pangyayari ang nagpatunay na ang kanyang takot
ay may basehan. Isang araw, sinabi ni Rafa na mayroon siyang isang mahalagang business meeting sa Alabang at baka gabihin siya ng husto. Nagpasya si Luz na samantalahin ang pagkakataon para bisitahin ang kanyang pamilya sa Baryo Laon nang hindi niya nalalaman. Namimiss na niya sila. Ngunit pagdating niya roon, habang masaya silang nagkukwento sa kanilang maliit na sala, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, natigilan siya. Isang delivery man na may dalang isang napakalaking buke ng mga rosas. Para po kay Ma'am Luz Biminda Santos, sabi ng lalaki. Kanino galing? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Pinabibigay po ni Mr. Rafael de Villa. Sabi po niya, sana nagugustuhan niyo ang pagbisita niyo sa inyong pamilya. Nanlamig ang buong katawan ni Luz. Paano niya nalaman? Tiningnan niya ang oras. Ito dapat ang oras ng kanyang meeting sa Alabang. Nagpaalam siya agad sa kanyang pamilya at nagmamadaling umuwi. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Pagdating niya sa kondo, naroon si Rafa. Kalmadong nagbabasa sa sala na para bang kanina pa siya roon. Rafa, akala ko ba may meeting ka sa Alabang? Tanong niya. Hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses. Tumingin ito sa kanya. It was cancelled last minute. I tried calling you but you weren't answering. Buti na lang. I know how much you miss your family kaya naisip kong baka nandoon ka. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak? Isang kasinungalingan. Alam niyang isa yung kasinungalingan. Walang kahit isang missed call sa kanyang bagong telepono. Sinusundan siya nito. Bakit ka nagsinungaling? Ang nangiti sa mukha ni Rafa ay nawala. Hindi ako nagsinungaling, Luz. Nag-aalala lang ako. This city is a dangerous place. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa'yo. Kaya kailangan mo akong sundan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pinagkakatiwalaan kita, sabi ni Rafa. Tumayo at lumapit sa kanya. Ang hindi ko pinagkakatiwalaan ay ang mundo sa labas. I just want to protect you. Ang kanilang unang pagtatalo ay hindi nagtagal. Si Rafa ay masyadong magaling sa mga salita. Pinalabas niyang si Luz pa ang may kasalanan na masyado lang itong paranoid. At para tapusin ang usapan, binuksan niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang nagniningning na diamond bracelet. Peace offering, sabi niya, habang isinusuot ito sa braso ni Luz. Ang lamig ng mga diamante sa kanyang balat ay parang lamig ng mga posas. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Luz. Nakaupo siya sa dilim. Pinagmamasdan ang bracelet na kumikinang sa liwanag ng buwan. Pakiramdam niya ay hindi na siya si Luz. Isa na siyang premyo, isang magandang bagay na pag-aari ni Rafael de Villa na nakadisplay sa isang mamahaling estante. Ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Hindi na niya kaya ang pagkukunwari. Kailangan niya ng isang taong makakausap, isang taong nasa labas ng ginintuang hawlang ito. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang lumang bag. Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang kanyang luma, gasgas na cellphone, ang tanging bagay na hindi alam ni Rafa na pag-aari niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hinanap niya ang numerong minsan na niyang tinawagan para humingi ng tulong, ang numero ng kanyang kaibigang si Mila. Ngunit sa huling sandali, nagbago ang kanyang isip. Hindi si Mila ang kailangan niya ngayon. Kailangan niya ang katotohanan, gaano man ito kapangit. Sa halip, dinial niya ang isang numero na hindi nakasave sa kanyang phone book, ngunit naisaulo niya mula sa huling mensahe. Ang numero ni Diwa. Pagkatapos ng ilang ring, isang batang boses ang sumagot, inaantok. Sino to? Diwa. Si Luz to. Isang saglit na katahimikan. Ate Luz, ayos ka lang? Biglang naging alerto ang boses ng bata. Diwa, kailangan kitang makausap. Bulong ni Luz. Tinitiyak na hindi siya maririnig mula sa kwarto. Yung sinabi mo, tungkol sa kaibigan mo, totoo ba yon? Hindi sumagot si Diwa. Sa halip, ang sinabi nito ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Luz. Ate, kailangan nating magkita. May kailangan akong ipakita sa iyo. Isang bagay na iniwan niya, isang bagay tungkol sa ate kong nawawala. Ang boses ni Diwa sa kabilang linya ay parang isang matulis na bubog na gumising sa natutulog na diwa ni Luz. Ate ko po yon. Ang simpleng mga salitang yon ay nagpabago ng lahat. Hindi na ito isang kwento tungkol sa kaibigan ng isang batang lansangan.
Ito ay naging isang personal na trahedya. Isang kapatid na naghahanap sa nawawalang kapatid. Kinabukasan, ang bawat kilos ni Luz ay puno ng kalkuladong pag-iingat. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makita kung ano ang ipapakita ni Diwa. Rafa, pupunta lang ako sa art supply store. Sabi niya habang nag-aalmusal sila. Sinubukan niyang panatilihing kalmado at natural ang kanyang boses, ngunit pakiramdam niya ay naririnig ni Rafa ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. May mga kailangan lang akong bilhin para sa klase ko. Tumingin si Rafa sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang tasa ng kape. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila sinusubukan basahin ang nasa likod ng kanyang mga salita. Gusto mo bang samahan kita? Wag na. Mabilis niyang sagot. Marahil ay masyadong mabilis. Sandali lang naman ako. Para may sorpresa ako sa'yo sa susunod kong ipipinta. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafa. All right. But take the new phone with you at sagutin mo agad kapag tumawag ako, okay? Oo naman. Sagot ni Luz. Ramdam ang bigat ng kasinungalingan sa kanyang dila. Ang pag-alis sa kondominium ay parang pagtakas mula sa isang high security na bilangguan. Bawat gwardiya sa lobby, bawat kamera sa elevator, ay tila mga matang nakamasid sa kanya. Sa halip na pumunta sa isang malapit na mall, sumakay siya ng taxi at ibinigay ang address na tinext ni Diwa, ang simbahan ng Quiapo. Ang ingay at gulo ng Quiapo ay isang malaking kaibahan sa payapang mundo ng kanyang kondo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Luz ang isang uri ng kalayaan. Dito, isa lang siyang ordinaryong tao, hindi isang palamuti sa braso ng isang bilyonaryo. Natagpuan niya si Diwa na naghihintay sa isang sulok sa loob ng simbahan, malapit sa mga nagtitinda ng kandila. Ang amoy ng natutunaw na pagkit at lumang kahoy ay bumalot sa hangin. Ang bata ay may hawak na isang luma at manipis na plastic envelope. Niyayakap ito na parang ito ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Ate, bati ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahina. Walang paligoy-ligoy, inilabas niya mula sa sobre ang isang luma at medyo naninilaw ng sketchbook. Ang pabalat nito ay may mga guhit ng mga bulaklak at paru-paro. Ito ang kay Ate Hiraya, sabi ni Diwa. Ang ate ko. Dito niya iginuguhit ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Luz nang tanggapin niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sketchbook. Ang mga unang pahina ay puno ng mga magagandang tanawin, mga detalyadong sketch ng mga bulaklak ng sampagita at mga larawan ng isang masayang batang diwa. Ang bawat guhit ay puno ng buhay at talento. Magaling siyang magpinta, bulong ni Luz. Sobra, sagot ni Diwa. Pangarap niyang maging isang tunay na artist. Habang patuloy siyang naglilipat ng pahina, nagsimulang magbago ang mga larawan. May mga sketch ng isang matangkad na lalaki, laging nakatalikod o nasa anino. Walang malinaw na mukha, ngunit mayroong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng pagtayo, sa mamahaling relo na nakaguhit sa pulsuhan nito. Naramdaman ni Luz ang paglamig ng kanyang dugo. At pagkatapos, sa isang pahina sa gitna, may isang buo at detalyadong guhit, hindi ng isang tao, kundi ng isang bagay. Isang silver na hair clip na hugis paru-paro, pinalamutian ng maliliit at kumikinang na mga bato. Ang guhit ay ginawa ng may buong pagmamahal. Bawat detalye ay naroon. Sa ilalim nito, may isang sulat kamay na caption. Ang unang regalo, ang simula ng lahat. Ang hangin ay tila nawala. Sa mga baga ni Luz, napakapit siya sa bangkong kahoy para suportahan ang sarili. Ang paru-parong iyon. Kilala niya ang paru-parong iyon. Nakita na niya ito sa mga disenyo ng alahas na ipinakita sa kanya ni Rafa sa isang brand na paborito raw nito. Saan niya ito nakuha? Tanong ni Luz. Ang kanyang boses ay isang pabulong na halos hindi marinig sa kabila ng pananahimik sa loob ng simbahan. Tumingin si Diwa sa guhit at isang anino ng matinding kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Bigay po ng lalaking tumutulong sa kanya. Huminga siya ng malalim, tila inaalala ang isang masakit na memorya. Hindi ko po nakita ang mukha niya ng malinaw, pero nakita ko ang sasakyan niya. Itim at makintab, at ang damit niya, laging plansado.
Katulad nung lalaking sumusundo sa'yo, ate. Ang bawat salita ni Diwa ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Luz. Bago siya nawala, pagpapatuloy ni Diwa, ang kanyang boses ay nanginginig na. Iyon ang huli niyang suot. Ipinagmalaki pa niya sa akin. Sabi niya, parang pangarap daw. Na sa wakas, may isang taong nakakita sa halaga niya. Parang pangarap. Sa wakas, may isang taong nakakita sa halaga niya. Ang mga salitang yon, ang mga salitang yon mismo ang sinabi ni Luz sa kanyang sarili. Ang mga salitang iyon ang bumubuo sa pundasyon ng kanyang bagong buhay. Isang pundasyon na ngayon ay gawa pala sa buhangin at unti-unti nang ginuho ng alon ng katotohanan. Isinara niya ang sketchbook nang may panginginig. Ang magagandang guhit sa loob ay hindi na sining sa kanyang paningin, kundi mga ebidensya sa isang krimen. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Luz. Ibinalik ang sketchbook kay Diwa na para bang ito'y nag-aapoy. Ang simbahan na dati nagbibigay ng kapayapaan ay tila nagsimulang sumikip. Ate, mag-ingat ka, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag kang magtiwala sa kanya. Tumango si Luz, hindi na makapagsalita. Mabilis siyang tumayo at naglakad palabas, palayo sa amoy ng kandila, palayo sa mga anino ng nakaraan na humahabol sa kanya. Ngunit paglabas niya sa maliwanag na sikat ng araw, ang kanyang bagong telepono ay biglang nag-ring. Ang pangalan ni Rafa ay lumabas sa screen. Saglit siyang natigilan. Ang takot ay parang yelong kumalat sa kanyang mga ugat. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, mahal, sabi ni Rafa sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malambing at kalmado, na lalong nagpatindig ng balahibo ni Luz. Where are you? I was getting worried. Ang sabi mo, sandali ka lang. Pauwi na ako. Pautal-utal na sagot ni Luz. Sinubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Medyo traffic lang. Okay. Drive safe. I'll see you at home. Pagkababa ng tawag, sumakay agad siya ng taxi. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa Ortigas, ang bawat sasakyan sa likod nila ay tila sumusunod sa kanya. Ang bawat anino ay tila may nagmamasid. Ang hawlang ginto ay hindi na isang metapora. Ito ay isang katotohanang unti-unti niyang niyayakap. Pagdating niya sa kondo, naroon si Rafa, naghihintay sa sala. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatanaw sa syudad. Ang paraan ng pagtayo niya, ang tindig, parehong-pareho sa mga guhit sa sketchbook. You were gone for a long time, sabi ni Rafa. Lumingon para harapin siya. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakabili ka ba ng mga kailangan mo? Oo. Pagsisinungaling ni Luz, itinaas ang isang maliit na paper bag na may lamang ilang lapis at papel na binili niya sa isang tindahan, malapit sa simbahan para lang may maipakita. Lumapit si Rafa at kinuha ang kanyang kamay. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. You seem pale. Pagod ka ba? Medyo, sagot niya. Umiiwas ang tingin. Sabi ni Rafa. Tila hindi kumbinsido. Alam mo, ang Quiapo ay isang kakaibang lugar para bumili ng art supplies. Napakaraming mall na mas malapit dito. Nanigas si Luz. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Gusto ko lang maglakad-lakad, maghanap ng inspirasyon. Gumiti si Rafa. Isang ngiting nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. I understand. Just tell me next time, okay? Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Hinagkan niya ang kanyang noo. Halika, tulungan mo akong ayusin ang ilang mga libro sa study para malibang ka. Walang lakas na tumanggi, sumunod si Luz. Ang study ni Rafa ay isang silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Ang hangin ay amoy lumang papel at katad. Itong mga bago kong bili, pakilagay na lang sa pinakamataas na shelf, sabi ni Rafa. Itinuro ang isang patong ng mga makakapal na libro. Kumuha si Luz ng isang maliit na hagdanan at sinimulang ayusin ang mga libro. Habang inaabot niya ang dulo ng estante, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang tumpok ng mga luma at mabibigat na libro na naroon na. Nawalan ito ng balanse. Ang mga libro
ay sabay-sabay na nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Nako, sorry, sabi ni Luz, mabilis na bumaba para pulutin ang mga ito. It's okay, sabi ni Rafa, lumapit para tumulong. Ngunit habang pinupulot ni Luz ang huling libro, may isang bagay na kumalansing sa sahig na gawa sa kahoy. Isang bagay na maliit at metal. Hindi ito papel, hindi ito alikabok. Sa ilalim ng estante, bahagyang natatabunan ng anino, ay isang susi. Hindi ito isang modernong susi. Ito'y luma, gawa sa tanso, na may isang disenyo na tila bulaklak sa dulo. Isang susi na hindi nababagay sa alinmang pinto ng modernong kondominium na yon. Mabilis pa sa kidlat, dinampot ito ni Luz at ikinuyom sa kanyang palad bago pa man makita ni Rafa. Ang lamig ng metal ay tila gumuhit ng isang linya ng takot diretso sa kanyang puso. Ayos ka lang? Tanong ni Rafa, na ngayon ay nakatayo na sa tabi niya. Oo, sagot ni Luz, tumayo at pilit ng ngumiti. Ang susi ay mahigpit na nakatago sa kanyang kamao. Ayos lang ako. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya magiging ayos kailanman. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang susing hawak niya ay hindi para sa isang ordinaryong pinto. Ito ay para sa isang lihim. Ang tanso na susi ay parang isang piraso ng yelo sa palad ni Luz, ngunit kasabay nito, para itong nag-aapoy. Itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang aparador, sa loob ng isang lumang medyas, na para bang ang pagtatago nito ay pagtatago rin sa katotohanang dala nito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo sa pagkukunwari. Ngumingiti siya kay Rafa, hinahayaang halikan siya nito, at nakikinig sa mga plano nito para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ng takot at pagdududa ang nagwawala. Bawat kilos ni Rafa, bawat salita, ay sinusuri niya ngayon sa ilalim ng isang bagong lente, ang lente ng hinala. Ang pagiging protective nito ay hindi na pag-aalaga sa kanyang paningin. Ito'y pagkontrol. Ang mga regalo nito ay hindi na tanda ng pagmamahal. Ang mga ito'y mga palamuti sa kanyang ginintuang hawla. Kailangan niyang malaman kung para saan ang susing iyon. Kailangan niyang makahanap ng pagkakataon. At ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 3 araw. Mahal, kailangan kong lumipad papuntang Cebu para sa isang biglaang business meeting, sabi ni Rafa isang umaga. Overnight lang, I'll be back tomorrow evening. Napahawak ng mahigpit si Luz sa tasa ng kape na hawak niya para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na. Biglaan naman yata. I know. Pasensya na, sabi nito. Lumapit at hinalikan siya sa noo. I'll miss you. Be good while I'm gone, okay? Huwag kang lalabas kung hindi importante. Mag-iingat ka. Yun lang ang nasabi ni Luz. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. Pinanood niya itong umalis. Pinanood niya ang sasakyan nitong mawala sa abot tanaw mula sa bintana. At pagkatapos, naghintay pa siya ng isang buong oras para lang makasiguro. Nang mapagtanto niyang siya na lang talaga ang mag-isa sa malawak at tahimik na unit, nagsimula siyang kumilos. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang susi mula sa pinagtataguan nito. Ang malamig na metal ay tila may sariling tibok. Saan niya sisimulan? Sinubukan niya ang susi sa lahat ng pinto sa loob ng kondo, sa mga silid, sa banyo, kahit sa mga cabinet sa kusina. Walang pinagkasya. Gaya ng inaasahan niya, lahat ng pinto ay moderno. Ang susi ay para sa isang lumang kandado. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa study, ang lugar kung saan niya ito natagpuan. Pumasok siya sa silid. Ang amoy ng mga libro ay tila mas mabigat ngayon, mas nakakasakal. Dahan-dahan, sinimulan niyang suriin ang bawat sulok. Hinaplos niya ang mga dingding na gawa sa kahoy, nagbabaka sakaling mayroon siyang maramdamang kakaiba. Tiningnan niya ang sahig, naghahanap ng anumang marka. Wala. Ang kanyang pansin ay napunta sa dambuhalang bookshelf, ang mismong bookshelf kung saan nahulog ang mga libro. Ito'y gawa sa dark mahogany, puno ng mga libro na mukhang hindi pa nabubuksan. Nagsimula siyang kapain ang mga gilid nito.
Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa bawat pulgada ng makinis na kahoy. At doon, sa pinakailalim na bahagi, malapit sa sahig at natatakpan ng anino, naramdaman niya ito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing butas, isang keyhole. Ang kanyang paghinga ay naputol. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ipinasok niya ang susi. Sakto. Huminga siya ng malalim at pinihit ito. Isang mahinang klik ang kanyang narinig. Isang tunog na mas malakas pa sa isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Ngayon, ang mahirap na bahagi. Sinubukan niyang itulak ang bookshelf. Hindi ito gumalaw. Masyadong mabigat. Ang mga libro, ang kahoy. Muli niyang sinubukan. Ginamit ang buong bigat ng kanyang katawan. Isang mahinang pag-ungol ang kumawala sa kanyang mga labi dahil sa puwersa. Sa wakas, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Hindi pala ito itinutulak, kundi iginigiit. Tulad ng isang pinto. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Dahan-dahan, pulgada sa bawat pulgada, ang dambuhalang bookshelf ay gumalaw papasok, na para bang ito ay isang lihim na pinto. Isang siwang na sapat lang para makapasok ang isang tao ang nabuksan, nagbubunyag ng isang kadilimang tila humihigop ng lahat ng liwanag. Saglit siyang nag-atubili. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, lumayo, at huwag nang lumingon pa. Ngunit ang alaala ng guhit ni Hiraya at ang mga salita ni Diwa ay mas malakas. Kailangan niyang malaman. Kinuha niya ang flashlight mula sa kanyang telepono at itinutok ito sa kadiliman. Ito ay isang maliit na silid. Mas parang isang malaking walk-in closet. Walang bintana. Ang mga pader ay kulay abo. At ang hangin sa loob ay malamig at hindi gumagalaw. Walang mga kadena. Walang mga patak ng dugo. Walang anumang bagay na karumaldumal sa halip. Ang nakita niya ay mas nakakakilabot dahil sa kaayusan nito. Sa gitna ng silid ay isang salaming display case, katulad ng mga nasa museo. Sa loob nito, maingat na nakaayos sa isang itim na velvet na tela, ay iba't ibang mga personal na gamit ng babae. Isang pares ng hikaw, isang kwintas, isang lumang pitaka. Sa mga pader, may mga estanteng salamin. Bawat estante ay may nakapatong na isang kahon na gawa sa kahoy. Ang mga ito ay magkakatulad, maliban sa maliliit na silver na plaque na nakakabit sa bawat isa. Ang bawat plaque ay may nakaukit na pangalan ng babae at isang petsa. Clarissa, 21 Isabel, 22 Katrina, 23. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly. Nanginginig siyang lumapit sa isa sa mga kahon, ang pinakamalapit sa kanya. Ang plaque ay may nakaukit na pangalang hindi niya malilimutan. Hiraya, 2020. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng kahon. Ang kanyang puso ay tumigil. Ang kanyang paghinga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Sa loob, maingat na nakalagay sa isang una ng puting seda ay ang silver na hair clip na hugis paru-paro. Ito'y kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanyang flashlight. Ang parehong kinang na buong pagmamahal na iginuhit ni Hiraya sa kanyang sketchbook. Ang simula ng lahat. At ngayon, alam na ni Luz, ito rin ang naging katapusan. Napaatras siya, nabangga ang display case sa likuran niya. Ang tunog ng kanyang paghinga ay malakas sa nakakabinging katahimikan. Hindi ito isang silid ng mga alaala. Ito ay isang silid ng mga tropeyo. Isang mausoleum para sa mga buhay na kinuha. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa mga estante. Sa iba pang mga kahon, 5, 6, 7. At pagkatapos, sa pinakadulo, sa isang espesyal na estante na may sariling ilaw, may isang kahon na naiiba sa lahat. Ito'y mas bago, mas makintab. At ang silver na plaque nito ay blangko, naghahantay. Isang alon ng pagduduwal at purong takot ang bumalot sa kanya. Ang kahon na yon ay para sa kanya. Kailangan niyang umalis. Ngayon na, mabilis siyang tumalikod, ang isip ay blangko sa sobrang takot. Ngunit sa sandaling iyon, isang tunog mula sa labas ng silid ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng pag-unlock ng pinto ng condominium. Bumalik na siya. Ang kanyang dugo ay naging yelo.
Imposible. Masyadong maaga. Narinig niya ang kanyang boses. Kausap ang isang tao sa telepono. No, the meeting was moved to tomorrow. I decided to surprise her. Yes, I'll call you back. Kasunod nito ang tunog ng kanyang mga yapak sa sahig na kahoy. Papalapit. Papunta sa study. Walang oras mag-isip. Sa isang iglap ng purong adrenaline, isinara niya ang takip ng kahon ni Hiraya. Itinulak ang mabigat na bookshelf pabalik sa lugar nito. Naririnig ang mahinang click ng kandado. Inoff niya ang flashlight ng kanyang telepono at sumiksik sa pinakamadilim na sulok ng lihim na silid. Sa likod ng display case, pinipigilan ang kanyang paghinga. Nagdarasal na sana'y hindi siya nakagawa ng anumang ingay. Ang pinto ng study ay bumukas. Narinig niya ang kanyang mga yapak. Papalapit ng papalapit sa bookshelf. Huminto ito. 1 metro lang ang layo mula sa kanyang pinagtataguan. Ang tanging naghihiwalay sa kanila ay isang piraso ng kahoy. Ang katahimikan ay tumagal ng parang isang kawalang hanggan. Si Luz ay nakapikit ng mariin, sigurado na naririnig ni Rafa ang malakas na pagkabog ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Pagkatapos ay narinig niya ang isang mahinang tunog. Ang tunog ng paghaplos ng isang daliri sa kahoy ng bookshelf. Marahan. Pamilyar. Para bang hinahaplos nito ang mukha ng isang minamahal. At pagkatapos, ang kanyang boses. Malambing, mahina, at puno ng isang lihim na pagmamahal na ngayon ay alam na ni Luz na nakamamatay. Isang bulong na hindi para sa kanya, kundi para sa mga nasa loob ng silid. Kamusta na kayo mga giliw ko? Isang hiyaw ang namuo sa lalamunan ni Luz, ngunit kinagat niya ang kanyang labi ng sobrang diin para pigilan ito. Nararamdaman ang lasa ng dugo. Nagsasalita siya sa kanila. Nagsasalita siya sa mga tropeyo niya. Huwag kayong mag-alala. Pagpapatuloy ng bulong ni Rafa. Malapit na. Meron na akong idadagdag sa inyo. Ang pinakamaganda sa lahat. Ang mga luhang hindi niya napigilan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tahimik. Mainit. Ang bawat patak ay tila isang sigaw na hindi niya maipakawala. Ako. Pinag-uusapan niya ako. Ang blangkong kahon. Ang blangkong plaque. Narinig niya itong huminga ng malalim. Isang buntong hininga ng tila lubos na kasiyahan. At pagkatapos, ang tunog na pinakahihintay at kinatatakutan niya. Ang tunog ng kanyang mga yapak. Dahan-dahang lumalayo. Palayo sa bookshelf. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng study. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihirap. Narinig niya ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng condominium. Hindi kaya. Aalis na siya ulit. Nagkaroon ng isang maliit, desperadong sinag ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ngunit agad din itong namatay dahil ang narinig niya ay ang pagbukas ng TV sa sala. Ang mahinang tunog ng isang news program. Hindi siya umalis. Nandoon lang siya sa labas, nagpapahinga, nanonood ng TV na para bang wala siyang kamalay-malay sa babaeng nakakulong sa isang lihim na puntod ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Nanatili si Luz sa kanyang posisyon, hindi gumagalaw. Sa loob ng kung gaano katagal ay hindi na niya alam. Ang kanyang mga kalamnan ay nanakit. Ang kanyang mga binti ay namanhid. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang dilim sa loob ng silid ay ganap. Ang tanging kasama niya ay ang malamig na hangin, ang amoy ng alikabok, at ang mga kaluluwa ng mga babaeng nauna sa kanya. Naramdaman niya ang kanilang presensya sa bawat anino. Naramdaman niya ang kanilang mga kwento sa bawat kahon. Kailangan niyang makalabas. Pero paano? Paano kung magkamali siya ng isang galaw? Paano kung makagawa siya ng kahit isang maliit na ingay? Ang kanyang isip ay tumakbo ng mas mabilis kaysa dati. Naghihintay siya, nakikinig. Hinihintay niya ang tunog ng pagligo, ang tunog ng pagtulog, kahit ano. Nang biglang, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng kanyang lumang cellphone, ang teleponong itinago niya sa kanyang bulsa, na nag-vibrate. Isang beses lang, isang maikling buzz. Ngunit sa nakabibinging katahimikan ng lihim na silid, ito'y kasing lakas ng isang kulog. Sa labas,
Sa sala, ang tunog ng TV ay biglang humina. Pagkatapos ay namatay. Katahimikan. At pagkatapos, ang tunog ng mga yapak. Bumabalik. Papunta sa study. Ngunit ngayon, ang mga yapak ay mas mabagal, mas sadya, mas mapanganib. Alam na niya. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng study ay parang isang sentensya ng kamatayan. Sa isang iglap, ang katawan ni Luz na kanina'y paralisado sa takot ay napuno ng purong adrenaline. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, nagawa niyang makalabas mula sa likod ng display case. Ang kanyang mga kilos ay mabilis ngunit tahimik, tulad ng isang hayop na tinutugis. Sa sandaling bumukas ang pinto, siya ay nakaluhod na sa sahig, nanginginig, at napapalibutan ng mga nagkalat na libro. Ang eksena ay perpekto. Isang babaeng nataranta at natakot dahil sa sarili niyang kapabayaan. Pumasok si Rafa. Hindi niya kailangang tingnan para malaman. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang biglang paglamig ng silid. Luz? Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumingon. Pinilit na maging kapanipaniwala ang takot sa kanyang mukha. Isang takot na hindi na niya kailangang pikein. Rafa, nagulat ako. Sorry, nahulog ko yung mga libro. Ang mga mata ni Rafa ay sinuri ang buong silid. Mula sa nagkalat na libro, sa bookshelf na ngayon ay sarado ng maigi. At pabalik sa nanginginig niyang anyo. Isang mahabang, nakakakilabot na sandali ng katahimikan ang namayani. Tila ba naririnig nito ang bawat kasinungalingan sa likod ng kanyang mga salita. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang nangiting hindi totoo. It's okay, mahal. Mga libro lang yan. Lumapit ito at tinulungan siyang tumayo. Ang hawak nito sa kanyang braso ay mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Bakit ka ba nandito sa dilim? Halika na. Maghapunan na tayo. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Luz. Ang masasarap na pagkain sa harap niya ay walang lasa. Ang kalansing ng kanilang mga kubyerto sa plato ay parang tunog ng mga kadena. Si Rafa ay nasa kabilang dulo ng mahabang mesa, pinagmamasdan siya. Hindi isang tingin ng pagmamahal, kundi isang tingin ng isang siyentipiko na nag-oobserba sa isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. May problema ba? Tanong ni Rafa. Pinutol ang katahimikan. You've barely touched your food. Wala. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sagot ni Luz. Iniiwasan ang kanyang tingin. Talaga? Sabi ni Rafa, uminom ng red wine. Dahil sa tingin ko, mayroon. Alam mo, Luz, ang pinakamahalagang bagay sa isang relasyon ay tiwala. Hindi ba? Napatingin si Luz sa kanya. Ito na, ang pagsubok. Oo naman. Tiwala na hindi ka magsisinungaling sa akin. Tiwala na hindi mo ako pagtataksilan. Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay may bigat. May tiwala ka ba sa akin, Luz? Ang tanong ay parang isang patibong. Kung sasabihin niyang oo, isa yung kasinungalingan. Kung sasabihin niyang hindi, isa yung pag-amin. May tiwala ako sa iyo, Rafa, sabi niya, at naramdaman niya ang pait ng mga salita sa kanyang dila. Tumango si Rafa. Tila nasiyahan, ngunit alam ni Luz na hindi ito kumbinsido. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang mag-aayos lang sa kanilang silid. Ang totoo, kailangan niyang makahinga, kailangan niyang makatakas. Kahit sa loob lang ng ilang minuto, kinuha niya ang kanyang lumang telepono, ang tanging bagay na hindi kontrolado ni Rafa, at nagtago sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang numero ni Diwa. Kailangan niyang sabihin sa isang tao. Kailangan niyang humingi ng tulong. Sending. Message failed to send. Sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit walang dial tone. Tiningnan niya ang signal bar. Puno ito. At doon niya napansin, isang maliit, halos hindi makitang icon sa itaas ng screen. Isang icon na hindi niya napansin dati. Isang icon para sa isang tracking at monitoring application. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Maging ang teleponong ito, ang huli niyang koneksyon sa labas ay nakakadena na rin pala. Wala siyang kawala.
Bumukas ang pinto ng banyo. Nakatayo roon si Rafa, nakasandal sa hamba ng pinto. "Sinong sinusubukan mong tawagan, mahal?" tanong nito. Ang boses ay sobrang kalmado. Wala. Chinecheck ko lang kung may mensahe si Mama." Pagsisinungaling niya. Lumapit ito, kinuha ang lumang telepono mula sa kanyang kamay. Tiningnan nito ang screen at pagkatapos ay tumingin sa kanya. "Alam mo, may ikukwento ako sa'yo," sabi ni Rafa, umupo sa gilid ng kama at hinila siya para maupo sa tabi niya. Ang kanyang hawak ay malumanay, ngunit hindi mo matatatakasan. "May alaga akong ibon dati, isang magandang kanaryo. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang pinakamalaking hawla na gawa sa ginto. Ang pinakamasarap na pagkain, ang lahat ng pagmamahal ko." Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, na para bang inaalala ang isang malayong memorya. Pero alam mo kung anong ginawa niya? Araw-araw, sinusubukan niyang tumakas. Araw-araw, ibinabangga niya ang sarili sa mga rehas. Gusto niyang bumalik sa pangit at mapanganib na mundo sa labas, sa halip na manatili sa ligtas at magandang hawla na ginawa ko para sa kanya. Hindi niya maintindihan na ginagawa ko lang yon dahil mahal ko siya. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Luz. Ang mga ito'y puno ng isang nakakakilabot na kalungkutan. Kaya isang araw, para hindi na siya masaktan pa, para hindi na siya makawala, kinailangan kong putulin ang kanyang mga pakpak. Ang huling mga salita ay binitawan niya na parang isang bulong at ang lamig nito ay gumapang sa buong gulugod ni Luz. Ito'y isang kwento. At ito rin ay isang banta. Nakita ni Rafa ang takot sa kanyang mga mata, ngunit sa likod nito, nakita rin niya ang isang kislap ng pagsuway, isang kislap ng kaluluwang hindi pa tuluyang sumusuko, at iyon ang nagpabago sa lahat. Ang pagkukunwaring lambing sa mukha ni Rafa ay biglang naglaho. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Luz. Sobrang higpit na napadaing siya sa sakit. Ang kanyang mga daliri ay parang mga bakal na humihigpit sa kanyang buto. "Huwag mo akong subukan, Luz," sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay ngayon ay isang mapanganib at malamig na bulong. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. "Huwag na huwag mo akong susubukan." Pinilit niyang hilahin ang kanyang braso, ngunit lalo lang nitong hinigpitan. Ang mga mata nito ay puno ng kadiliman, isang kabaliwan na ngayon lang niya nakita ng ganito kalinaw. At pagkatapos, binitawan siya nito na parang isang basahan. Ngumiti itong muli, na para bang walang nangyari. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang damit at hinaplos ang namumulang marka na iniwan nito sa kanyang braso. "Mahal na mahal kita," sabi nito. Ang mga salita ay isang lason na binalot sa pulot. Tumayo si Rafa at naglakad papunta sa aparador. "Mag-impake ka na ng mga gamit mo," sabi nito sa isang masayang tono na lalong nakapagpakilabot kay Luz. "Sa saan tayo pupunta?" Lumingon ito sa kanya. Ang ngiti nito ay malawak at puno ng kasinungalingan. "Sa probinsya, sa Laguna, sa ipinapagawa kong dream house para sa ating dalawa. Isang lugar na malayo sa lahat, isang lugar kung saan walang sino man ang makakaistorbo pa sa atin. Kailanman." Ang pag-iimpake ay isang tahimik na sayaw ng kamatayan. Bawat damit na tinutupi ni Luz, bawat gamit na inilalagay niya sa maleta, ay parang isang piraso ng kanyang pagkatao na inihahanda niya para sa sarili niyang libing. Si Rafa ay gumagalaw sa paligid ng silid, nakangiti, masaya, na para bang naghahanda sila para sa kanilang honeymoon. Ngunit alam ni Luz ang katotohanan. Hindi ito isang bakasyon, isa itong paglipat mula sa isang hawlang ginto patungo sa isang konkretong puntod. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati, naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong siwang para makatakas. Ngunit paano? Ang kanyang bagong telepono ay nasa tabi ni Rafa. Ang luma niyang telepono ay wala ng silbi. Ang mga bintana ay masyadong mataas. Ang pinto sa labas ay mayroong gwardiya sa lobby. Nakilala siya bilang kasintahan ni Mr. De Villa. Ang pagtakas ay imposible, ngunit ang pag-iwan ng mensahe, marahil hindi. "Rafa," sabi niya,
Sinisikap panatilihing kalmado ang kanyang boses. Mayroon akong ilang mga lumang damit dito na hindi ko na ginagamit. Pwede ko bang ilagay sa charity box mo? Tumingin ito sa kanya mula sa pag-aayos ng sarili nitong mga gamit. Ang ideya ay perpekto. Si Rafael de Villa ang pilantropo. Siyempre, mayroon siyang kahon para sa mga donasyon sa isang sulok ng kanyang malaking aparador. Of course, mamay. Course, mahal. That's very thoughtful of you. Sagot nito. Ang ngiti ay puno ng paghanga sa kanyang kabutihang loob. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kinuha niya ang isang tumpok ng mga luma niyang damit. Habang nakatalikod siya, nagkunwari siyang pumunta sa banyo. Sa loob ng ilang segundo, sa loob ng banyong yon na naging pansamantala niyang santuwaryo, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tissue at ang lipstick na nasa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, isinulat niya ang mga salita na maaring maging kanyang huling testamento. Hindi ito maganda, hindi ito malinis, ngunit ito'y malinaw, tulong. Rafael de Villa Killer. Ate ni Diwa, Hiraya biktima niya. Lihim na kwarto sa study, dadalhin niya ako sa Laguna. Mabilis niyang tiniklop ang tissue sa pinakamaliit na posibleng sukat at isiniksik ito ng malalim sa bulsa ng isang kupas na maong na pantalon. Pagkatapos ay inilagay niya ang pantalon sa ilalim ng tumpok ng mga damit at dinala ang lahat sa charity box. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay dumadagundong, natatakot na baka bigla siyang pigilan ni Rafa at suriin ang kanyang dala. Ngunit hindi. Tiningnan lang siya nito nang may pagmamahal na puno ng lason. Ready to go? Tanong nito. Tumango si Luz. Isang huling sulyap ang ibinigay sa kahon ng donasyon. Ang kanyang nag-iisang bote na may lamang mensahe. Itinapon sa isang malawak at mapanganib na karagatan. Ang araw ay mainit at maalinsangan sa mga kalye ng Maynila. Ngunit ang naramdaman ni Diwa ay isang panlalamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Mula pa kagabi, pagkatapos ng biglaang pagtawag ni Ate Luz, sinubukan na niyang tawagan muli ang numero nito. Walang sumasagot. Ngayong umaga, sinubukan niyang muli. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na ito nagri-ring. Cannot be reached. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Para sa isang batang tulad niya na lumaki sa lansangan, ang instinct ay isang bagay na bumubuhay sa iyo at ang instinct niya ay sumisigaw na mayroong mali. Sobrang mali. Naalala niya ang takot sa boses ni Ate Luz. Naalala niya ang kwento ng kanyang ate Hiraya. Ang pagkakatulad ay parang isang malaking kampana na umuugong sa kanyang isipan. Isang babala ng paparating na trahedya. Hindi na siya pwedeng maghintay. Ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Nilunok niya ang kanyang pride at takot at naglakad papasok sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. Ang lugar ay maingay at magulo. Ang amoy ng pawis at papel ay magkahalo sa hangin. Walang pumansin sa isang marungis na batang kalye na nakatayo malapit sa pinto. Sa wakas, lumapit siya sa isang desk sergeant na may malaking tiyan at mukhang pagod na sa buhay. Sir, may reklamo po ako, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay maliit sa gitna ng ingay. Tumingin lang sa kanya ang pulis. Bata, umuwi ka na. Huwag kang magulo dito. Pero importante po ito. Tungkol po ito kay Rafael de Villa. Sa pagbanggit ng pangalan, ilang mga ulo ang lumingon. Ang desk sergeant ay tumawa ng mapakla. Si Mr. de Villa, yung bilyonaryo. Ano namang reklamo mo sa kanya? Hindi ka binigyan ng limos? Hindi po. Mayroon po siyang tinatagong babae, si Ate Luz. Katulad po ng ginawa niya sa ate ko dati. Pagpupumilit ni Diwa, ang kanyang boses ay tumataas na sa desperasyon. Anong pinagsasabi ba mo? Lumayas ka na dito kung ayaw mong ikulong pa kita sa panggugulo. Sabi ng matandang pulis, ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papel. Umiinit na ang mga mata ni Diwa sa luha ng pagkadismaya. Walang maniniwala sa kanya. Isa lang siyang basura sa kanilang paningin. Tatalikod na sana siya nang may isang batang pulis ang lumapit. Ang kanyang nameplate ay may nakasulat na PO1 David Reyes. Anong pangalan ng babae, bata? Tanong ng batang pulis.
Ang kanyang boses ay hindi nang huhusga. Luz Viminda Santos po, mabilis na sagot ni Diwa. At yung ate ko po, si Hiraya Mendoza, na wala po siya 4 na taon na ang nakakaraan matapos siyang tulungan ni Mr. De Villa. Kumuha ng maliit na notebook si Pio Juan Reyes at isinulat ang mga pangalan. Tumingin siya sa kanyang senior. Sarge, baka naman pwede nating i-check? Umiling ang desk sergeant. Reyes, bata ka pa. Huwag kang maniwala sa bawat kwento ng mga yan. Si De Villa ay isang malaking pilantropo. Imposible yang sinasabi niya. Tumingin ito kay Diwa. Umalis ka na. Ngunit bago pa man tuluyang umalis si Diwa, hinabol siya ni Reyes sa labas. Bata, sabi nito. Wala akong maipapangako, pero sisilipin ko to. May numero ka ba kung saan kita matatatawagan? Umiling si Diwa. Wala po. Pero lagi lang po ako dito sa labas ng simbahan ng Quiapo. Tumango si Reyes. Sige, titingnan ko. Umalis si Diwa na may dalang isang maliit. Halos wala nang sinag na pag-asa. Alam niyang maliit lang ang tsansa. Ngunit sa ngayon, iyon na lang ang meron siya. Ang biyahe ay isang tahimik na paglalakbay patungo sa kawalan. Si Rafa ay masayang nagpapatugtog ng classical music sa stereo ng kotse, habang si Luz ay nakatingin lang sa bintana. Pinapanood ang pamilyar na tanawin ng syudad na unti-unting naglalaho at napapalitan ng mahahabang highway, at pagkatapos ay ng madidilim na kalsada ng probinsya. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa Maynila ay 1 kilometro palayo sa anumang posibleng tulong. Ang kanyang huling pag-asa ay ang maliit na piraso ng tissue sa loob ng charity box. Magkakaroon kaya ng sinumang makakita nito? Mababasa kaya ito? O mananatili itong isang lihim kasama ng mga lumang damit hanggang sa huli? Matapos ang halos 3 oras na biyahe, lumiko ang sasakyan sa isang pribado at baku-bakong daan na hindi sementado. Ang mga sanga ng malalaking puno ay tila mga kamay na kumakaway sa kanila, o marahil ay sumusubok na pigilan sila. Sa dulo ng daan, isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal ang humarang sa kanila. Bumukas ito ng dahan-dahan na may umuugong na tunog na para bang isang bibig na handa na silang lamunin. At sa likod nito, sa gitna ng isang malawak at madilim na lupain, nakatayo ang bahay. Hindi ito ang dream house na inilarawan ni Rafa. Ito'y isang luma, 2 palapag na mansyon na gawa sa bato at kahoy. Ang mga bintana nito ay parang mga matang nakatingin sa kanila sa dilim. Ito ay nakahiwalay, malungkot, at puno ng mga lihim. Ihininto ni Rafa ang sasakyan sa harap ng malaking pinto. Pinatay niya ang makina at ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Lumingon siya kay Luz. Ang kanyang mukha ay bahagyang naiilawan ng mga ilaw mula sa dashboard. Ang kanyang nangiti ay perpekto, malamig, at walang anumang emosyon. Welcome home, my love. Ang loob ng mansyon ay mas nakakakilabot kaysa sa labas nito. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy alikabok at nabubulok na kahoy. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela na nagbibigay sa mga ito ng anyo ng mga multo na nakatayo sa dilim. Ang tanging tunog ay ang alingawngaw ng kanilang mga yapak sa sahig na gawa sa marmol. Medyo kailangan pa ng ilang pagsasaayos, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay masayang umalingawngaw sa malawak na foyer. Pero sa lalong madaling panahon, ito na ang magiging paraiso natin. Ngunit para kay Luz, ito ang impyerno. Sa mga sumunod na oras, dinala siya ni Rafa sa isang tour sa kanilang magiging tahanan. Ngunit hindi ito isang ordinaryong tour. Bawat silid na kanilang pinapasok ay tila isang entablado para sa unti-unting paglalantad ni Rafa ng kanyang kabaliwan. Sa sala, habang inaalis ang takip sa isang antigong piano, sinabi niya, "Dito, tutugtugan kita gabi-gabi para hindi ka na malungkot." Sa library, na puno ng mga librong mukhang hindi pa nababasa, sinabi niya, "Dito, babasahan kita ng mga tula tungkol sa walang hanggang pag-ibig." Ang kanyang mga salita ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang ngiti niya ay hindi gumagalaw. Ito ang pinakamahabang pagpapahirap na naranasan ni Luz. Ang paghihintay, ang pag-alam sa kung ano ang darating, ngunit hindi alam kung kailan. Sa wakas, umakyat sila sa 2 palapag.
sa isang mahabang pasilyo na may iisang pinto sa dulo. At ito, sabi ni Rafa, huminto sa harap ng pinto. Ang paborito kong lugar sa buong bahay. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay hindi katulad ng ibang bahagi ng bahay. Ito'y moderno, malinis, at maliwanag. Ang mga pader ay puti. Sa gitna, may isang malaking kama na may puting kumot. Ngunit ang nakapagpatigil sa paghinga ni Luz ay ang mga nakasabit sa pader. Ang mga ito'y mga painting. Malalaki at detalyadong oil paintings ng mga babae. Bawat isa ay maganda, nakangiti, at ang kanilang mga mata ay tila puno ng buhay. Ngunit si Luz, na may mata ng isang artist, ay nakita ang isang bagay na mali. Ang kanilang mga ngiti ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Sa likod ng bawat ngiti ay isang bakas ng kalungkutan, isang bakas ng takot. Kilala mo ba sila? Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng pagpipitagan. Nilibot ni Luz ang kanyang tingin. Si Clarissa, si Isabel, si Katrina, at sa pinakagitna, ang pinakamalaking painting sa lahat, Hiraya. Bulong ni Luz. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Magaling, sabi ni Rafa, pumalakpak ng marahan. Siya ang una, ang aking obra maestra. Hindi ba't napakaganda niya? Napakapuro. Hindi ko hahayaang sirain ng mundo ang kadalisayan niya, ang sining niya. Dito na. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang pagkukunwari ay tapos na. Tumingin si Luz kay Rafa. Ang takot ay napalitan ng isang lumalagablab na galit. Anong ginawa mo sa kanila? Tumingin si Rafa sa kanya na para bang nagtanong siya ng isang bagay na napaka-inosente. Ako? Wala. Iniligtas ko sila. Lumakad siya papalapit sa painting ni Hiraya. Ang mundo ay isang maruming lugar, Luz. Sinisira nito ang lahat ng maganda. Ang kahirapan, ang kabiguan, ang pagtanda. Unti-unti nilang pinapatay ang ilaw sa loob ng mga taong tulad nila. Tulad mo. Hindi mo sila iniligtas. Pinatay mo sila. Sigaw ni Luz. Hindi. Mahinahong sagot ni Rafa. Lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakakakilabot na sinseridad. Hindi ko sila pinatay. Ginawa ko silang immortal. Tingnan mo. Itinuro niya ang mga painting. Dito, mananatili silang maganda. Mananatili silang puro. Magpakailanman, iniligtas ko sila mula sa sakit ng buhay. Baliw ka, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkasuklam. Hindi ito kabaliwan, Luz. Ito ay pag-ibig. Ang pinakadalisay na uri ng pag-ibig, sabi ni Rafa. At ngayon, oras mo na para maligtas. Sa sandaling iyon, alam ni Luz na tapos na ang usapan. Ang kanyang instinct na mabuhay ang pumalit. Mabilis pa sa kidlat, dinampot niya ang isang mabigat na florerang porselana sa isang maliit na mesa at ibinato ito ng buong lakas kay Rafa. Tumama ito sa balikat nito. Napaigik ito sa sakit. Sapat na para bigyan si Luz ng ilang segundong pagkakataon. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hindi pa siya tumakbo sa buong buhay niya. Pababa ng hagdanan. Ang alingaw-ngaw ng kanyang mga yapak at ang galit na sigaw ni Rafa ay humahabol sa kanya. Luz, bumalik ka dito. Huwag mong sayangin to. Narating niya ang malaking pinto sa harap. Sinubukan niyang buksan. Nakalak. Mayroong 3 malalaking deadbolt. Sinubukan niyang pihitin ang mga ito, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Narinig niya ang mabilis na mga yapak ni Rafa pababa ng hagdan. Tumingin siya sa paligid. Ang kusina. Tumakbo siya papasok doon. Hinanap niya ang pinto sa likod. Nakalak din. Mula sa bakal. Saan ka pupunta, mahal ko? Ang boses ni Rafa ay nasa likod na niya. Kalmado na ulit. Na lalong nakakatakot. Humarap si Luz. Dinampot ang pinakamalaking kutsilyo na nakita niya sa kitchen block. Itinutok niya ito kay Rafa. Huwag kang lalapit. Ngumiti lang si Rafa. Isang nangiting puno ng awa. Talaga bang sa tingin mo iyan ay makakatulong sa'yo? Luz. Luz, Luz. Hindi mo ba nakikita? Ginawa ko ang lugar na ito para sa'yo. Para sa atin. Lahat ng ito ay perpektong nakaplano. Walang kawala.
Dahan-dahan itong lumapit. Itinaas ni Luz ang kutsilyo, handang lumaban. Ngunit si Rafa ay masyadong mabilis, masyadong malakas. Sa isang kilos, sinunggaban niya ang pulsuhan ni Luz. Pinihit ito ng may sakit hanggang sa mabitawan niya ang kutsilyo. Itinulak siya nito ng malakas sa pader. Ang likod ng kanyang ulo ay tumama sa matigas na bato at ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim. Nang bumalik ang kanyang ulirat, kinakaladkad na siya ni Rafa pabalik sa pasilyo, paakyat ng hagdanan. Ang kanyang paglaban ay mahina. Ang kanyang pag-asa ay nawawala na. Ibinukas nito ang isang pinto na hindi niya napansin kanina. Isang maliit, makapal na pinto na gawa sa kahoy sa ilalim ng hagdanan. Itinulak siya nito, papasok sa isang maliit at madilim na silid. Ang amoy ng lupa at kahalumigmigan ang sumalubong sa kanya. Dito ka muna mag-isip-isip, sabi ni Rafa mula sa labas ng pinto. Para bukas, handa ka na para sa ating session. Kailangan mong maging kalmado at payapa para maging perpekto ang iyong painting. Sinubukan ni Luz na tumayo at habulin siya. Ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto. Ang tunog ng 3 kandado na isinasara, isa-isa. Click, click, click. Kadiliman. Ganap na kadiliman. Sinuntok niya ang pinto. Sumigaw hanggang sa mamaos ang kanyang lalamunan. Ngunit ang kahoy ay makapal. At ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang desperasyon. Pagod at talunan, napaupo siya sa malamig na sahig na lupa. Lahat ay nawala. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, ang kanyang kalayaan. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Rafa, mahinahon at malambing, na para bang kinakausap niya ang isang bata. Bukas, magiging parte ka na ng koleksyon ko. Habang buhay, sa loob ng madilim at malamig na silid, ang oras ay tila tumigil. Si Luz ay nakaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa magaspang na pader na kahoy. Ang mga luhang dumaloy kanina ay natuyo na sa kanyang mga pisngi, nag-iwan ng mga maalat na guhit. Ang desperasyon ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Halos hindi na siya makahinga. Tapos na. Ito na ang katapusan. Bukas, ang blangkong kahon ay magkakaroon na ng pangalan, Luz Viminda, at ang kanyang larawan ay isasabit sa pader. Isang nakangiting multo na kasama ng iba pa. Ngunit sa gitna ng pagguho ng kanyang pag-asa, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Diwa, puno ng tapang at determinasyon. Ang mukha ni Hiraya sa kanyang sketchbook, puno ng pangarap. Ang mga pangalan sa mga kahon, hindi lang sila mga tropeyo. Sila ay mga tao. Sila ay mga buhay na ninakaw. At siya, hindi siya papayag na maging isa na lang sa kanila. Kung mamamatay man siya, mamamatay siyang lumalaban. Wala siyang kutsilyo. Wala siyang lakas para labanan si Rafa. Ngunit meron siyang isang bagay na mas matalim kaysa sa anumang patalim. Ang katotohanan. Ang kahinaan ni Rafa. Naalala niya ang mga sinabi nito sa lihim na silid. Ang pagpipitagan sa bawat salita. Ang pinakamaganda sa lahat. Ang kanyang obsesyon ay hindi sa pagpatay, kundi sa perfection, sa sining. At sa likod ng bawat artist, mayroong isang kritiko. At alam na niya ngayon kung sino ang pinakamatindi nitong kritiko. Ang ina nito. Ang ina na humubog sa halimaw na ito. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperado at mapanganib na plano. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Si P1 David Reyes ay hindi makatulog. Ang kwento ng batang si Diwa ay bumabagabag sa kanya. Sa propesyon nila, sanay na siyang makarinig ng mga kwentong mahirap paniwalaan. Ngunit mayroong kakaiba sa mga mata ng batang iyon. Isang katapatan na hindi kayang pekein. Kinabukasan, labag man sa utos ng kanyang senior, nagdesisyon siyang kumilos. Ang una niyang ginawa ay i-check ang report tungkol sa pagkawala ni Hiraya Mendoza 4 na taon na ang nakalipas. Nakita niya ito, isang cold case, runaway. Ngunit may isang maliit na tala sa gilid mula sa unang investigador. Subject was reportedly last seen
with an unidentified wealthy benefactor. Hindi pa ito sapat. Pero simula na ito, ang kanyang sumunod na ginawa ay isang bagay na medyo nasa labas na ng protocol. Tumawag siya sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang foundation na madalas tumanggap ng mga donasyon mula sa De Villa Corporation. Pre, baka pwede mo namang i-check kung meron kayong natanggap na mga damit mula kay Rafael De Villa nitong mga nakaraang araw. Pakiusap niya. Makalipas ang 1 oras, tumawag pabalik ang kanyang kaibigan. Dave, andito na. Yung huling batch ng donations, isang malaking kahon. Bakit ba? Pakisuyong buksan mo. Tignan mo kung mayroong kahit anong kakaiba. Narinig ni Reyes ang kaluskos sa kabilang linya. At pagkatapos, isang saglit na katahimikan. Pare, may tissue dito na may sulat. Nakasiksik sa bulsa ng isang lumang pantalon. Lipstick ang gamit na panulat. Nanlamig ang dugo ni Reyes. Anong nakasulat? Tulong. Rafael De Villa Killer. Hindi na niya pinatapos ang kanyang kaibigan. Huwag mong gagalawin yan. Papunta na ako. Kinuha niya si Diwa mula sa simbahan ng Quiapo. Bata, kailangan kita. May lead na tayo. Sabi niya sa nag-aalalang bata. Sa loob ng patrol car, habang mabilis nilang tinatahak ang highway papuntang Laguna, ipinakita ni Reyes kay Diwa ang larawan ng tissue na ipinadala sa kanya. Laguna. Bulong ni Diwa. Naikwento dati ni Ate Hiraya na may luma daw na bahay yung lalaki sa probinsya. Ang lahat ng piraso ay nagtutugma na. Ang kanilang biyahe ay naging isang karera laban sa oras. Ang bawat segundong lumilipas ay maaaring ang huling segundo ng buhay ni Luz. Narinig ni Luz ang tunog ng mga kandado na muling binubuksan. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay sumilay. Pansamantalang bumulag sa kanya. Nakatayo roon si Rafa. May dalang tray ng pagkain at tubig. Ang kanyang mukha ay kalmado na ulit. Kumain ka, sabi nito. Kailangan mo ng lakas para mamaya. Hindi gumalaw si Luz. Tiningnan niya lang ito nang may malamig na pagkasuklam. Ayaw mo? Sige, sabi ni Rafa. Ipinatong ang tray sa sahig. Pero kailangan na nating magsimula. Hinila niya ito patayo. Kinaladkad siya nitong muli paakyat sa silid na ng mga painting. Sa gitna ng silid, meron nang nakahandang isang malaking blankong canvas sa isang easel. Sa tabi nito ay isang upuan. Umupo ka, utos nito. Sumunod si Luz, ang kanyang isip ay matalas at nakapokus sa kanyang plano. Ngumiti ka, sabi ni Rafa habang inihahanda ang kanyang mga pintura. Gusto kong makuha ang parehong ngiti na nakita ko noong unang gabi natin sa silangan. Ngumiti si Luz. Ngunit hindi ito ang ngiting gusto ni Rafa. Ito'y isang ngiting mapait at puno ng pang-aasar. Alam mo, simula ni Luz, ang kanyang boses ay kalmado at mapanuri. Ang galing mo. Ang galing-galing mong pintor. Halos perpekto na. Natigilan si Rafa sa paghahalo ng pintura. Tumingin ito sa kanya. Halos? Oo. Sabi ni Luz, tiningnan ang painting ni Hiraya. Ang problema kasi, kahit gaano kaganda ang pagkakapinta mo sa kanila, kitang-kita pa rin ang isang bagay, ang kabiguan. Ang mukha ni Rafa ay bahagyang nagbago. Anong pinagsasabi mo? Ang kabiguan sa mga mata nila, pagpapatuloy ni Luz. At alam mo kung bakit, dahil ikaw mismo, bigo ka. Ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa buong silid. Ay isang malaking pagtatangka para mapatunayan ang isang bagay na hindi mo nakuha mula sa kanya. Tumigil ka. Ang boses ni Rafa ay nagsimulang magkaroon ng diin. Sa tingin mo ba, kung makita ito ng nanay mo, magiging proud siya? Tanong ni Luz. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal. O makikita niya lang ang isang batang lalaki na nagtatago sa likod ng mga magagandang larawan dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan na hindi siya sapat, na hindi siya perpekto, na isa lang siyang malaking pagkakamali. Sinabi ng tumigil ka. Sa isang sigaw, ibinato ni Rafa ang kanyang palet sa sahig. Ang mga makukulay na pintura ay tumalsik sa puting sahig na parang dugo. Ang kalmadong artist ay nawala. Ang lumabas ay isang galit na bata
na inagawan ng laruan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang si Rafa ay natutulala sa sarili nitong galit, mabilis na tumayo si Luz at tumakbo papunta sa pinto. Ngunit mabilis din itong nakabawi. Hinabol siya nito at nahawakan ang kanyang buhok. Napasigaw si Luz sa sakit. "Walang hiya ka!" Sigaw ni Rafa. Kinaladkad siya pabalik sa gitna ng silid. "Pababagsakin mo ang lahat. Sisirain mo ang aking sining." Sa gitna ng kanilang paghahabulan, isang malakas na tunog ang biglang yumanig sa buong kabahayan. Ang tunog ng nabasag na salamin mula sa ibaba. Natigilan silang dalawa. "Pulis! Buksan niyo ang pinto!" Isang sigaw mula sa labas. Ang mukha ni Rafa ay napuno ng purong pagkasindak at pagkatapos ay ng isang nakamamatay na galit. Tumingin ito kay Luz. "Ikaw, may kasalanan ka nito." Hinila niya si Luz, ginawa siyang panangga at kinuha ang isang matulis na palette knife mula sa mesa. Itinutok niya ito sa leeg ni Luz. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Rafa nang pumasok si P1 Reyes at 2 pang pulis sa silid. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Sa likod nila, sumilip si Diwa. "Rafa, bitawan mo siya." Mahinahong sabi ni Reyes. "Hindi!" Sigaw ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay ligaw. "Akin siya. Hindi niyo siya makukuha sa akin." Nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Ngunit si Luz ay hindi na natatakot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafa. Ang mga mata ng isang talunang halimaw. "Tapos na, Rafa," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Hindi ka isang Diyos. Hindi ka isang tagapagligtas. Isa ka lang duwag na nagtatago sa likod ng mga patay na baba at kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka magiging sapat para sa kanya." Ang mga salitang yon, ang huling tumusok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkatalo. Ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo ay nanghina. Sa sandaling iyon, isang malakas na putok ng baril ang umaling-awngaw sa buong silid. Ang putok ng baril ay tila nagpatigil sa oras. Sa isang iglap, ang bigat sa kanyang likod ay nawala. Ang matulis na talim sa kanyang leeg ay naglaho. Napaluhod si Luz sa sahig, humihingal, habang ang ingay ng kaguluhan ay pumapalibot sa kanya. Nakita niya ang pagbagsak ni Rafa, hindi dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa taser na pinakawalan ng isa sa mga pulis. Ang putok na narinig niya ay isang warning shot na itinutok sa kisame. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos. Pinusasan ang nanlalaban pa ring si Rafa. Ngunit si Luz ay wala na roon. Ang kanyang isip ay lumulutang sa isang dagat ng pagkabigla. Naramdaman niya ang isang kumot na ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang likod. "Ate Luz, okay ka lang?" Tumingala siya. Si Diwa, ang kanyang bayani, ang batang hindi sumuko. Hindi siya nakapagsalita. Sa halip niyakap niya lang ang bata ng napakahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Hindi hikbi ng takot, kundi hikbi ng pasasalamat at kaluwagan. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong panaginip. Si Luz ay dinala sa isang ligtas na lugar, isang shelter para sa mga biktima ng karahasan. Ang kanyang pamilya ay agad na dumating. Ang kanilang mga luha at yakap ay isang balsamo sa kanyang mga sariwang sugat. Ang balita tungkol kay Rafael de Villa, ang Golden Boy serial killer, ay sumabog sa buong bansa. Isang iskandalong yumanig sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan. Ngunit kahit na siya ay pisikal na ligtas, ang kanyang isipan ay nanatiling isang bilangguan. Sa gabi, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mga painting, ang blangkong kahon, ang malamig na ngiti ni Rafa. Sumisigaw siya sa kanyang pagtulog, binabangungot ng mga anino ng nakaraan. Sa araw, madalas siyang tulala, nakatingin sa kawalan. Ang mga simpleng tunog, isang bumagsak na libro, isang biglaang pagtawa, ay nagpapadala sa kanya sa isang estado ng pagkasindak. Ang mga sugat na hindi nakikita ang pinakamahirap pagalingin. Isang social worker, si Miss Ana, ang matiyagang dumadalaw sa kanya araw-araw. "Luz, kailangan mong ilabas yan," malumanay niyang sinasabi. "Ang pagsasalita tungkol dito ay parte ng paghilom.
Ngunit paano mo isasalaysay ang isang bangungot? Ang tanging tao na nakakalapit sa kanya nang walang anumang harang ay si Diwa. Dumadalaw ito tuwing hapon pagkatapos nitong tulungan ang mga pulis sa investigasyon. Hindi ito nagtatanong. Hindi ito nagsasalita ng marami. Uupo lang ito sa tabi ng kanyang kama. Minsan ay nagbabasa ng comics, minsan ay tahimik lang na nagdodrawing sa isang maliit na notebook. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay kay Luz ng espasyo para huminga. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya si Diwa na mag-drawing, nagsalita si Luz sa unang pagkakataon tungkol sa nangyari. Kamukha mo siya, bulong ni Luz. Tumingala si Diwa. Sino po? Ang ate Hiraya mo, sabi ni Luz. Pareho kayo ng mga mata. Ngumiti si Diwa, isang bihirang at mapait na nangiti. Sabi rin ni Nanay. Pasensya na, sabi ni Luz. Ang mga luha ay muling namumuo. Kung naniwala lang sana ako sa'yo kaagad. Umiling si Diwa. Hindi niyo po kasalanan, ate. Masyado siyang magaling magtago. Masyado siyang magaling mambola. Ganoon din ang nangyari kay ate. Ang simpleng pag-unawa na yon mula sa bata ay mas nakatulong kaysa sa lahat ng payo ng mga profesional. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang mayroong nakakaintindi sa kanya. Kinabukasan, sa tulong ni Miss Ana, ginawa ni Luz ang isang bagay na kinatatakutan niya. Naglakad siya palabas ng gusali. Ang sikat ng araw ay tila masyadong matindi. Ang ingay ng mga sasakyan ay masyadong malakas. Ngunit habang nakatayo siya roon, nararamdaman ng hangin sa kanyang mukha. Isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Hindi ito kaligayahan. Hindi pa. Ito'y determinasyon. Isang linggo pagkatapos noon, isang abogado ang dumating para kausapin siya. Mayroon daw isang lumang last will and testament si Rafa na ginawa pa noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. At sa dokumentong yon, si Luz Viminda Santos ay pinangalanan bilang isa sa mga tagapagmana ng isang malaking halaga ng kanyang ari-arian. Hindi ko yan kailangan. Mabilis na sabi ni Luz, ang ideya pa lang ay nagbibigay na sa kanya ng pagkasuklam. Luz, naiintindihan ko, sabi ng abogado. Pero sa ilalim ng batas, sa'yo ito. Pwede mo itong itakwil o pwede mo itong gamitin. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, ang mga salita ng abogado ay umuulit sa kanyang isipan. Pera ng demonyo. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Ngunit pagkatapos, isang bagong ideya ang sumibol. Isang ideya na nagmula sa dilim, ngunit patungo sa liwanag. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang lapis, ang mga unang gamit sa sining na hinawakan niya mula noong mangyari ang lahat. Sa itaas ng papel, isinulat niya ang dalawang salita. Kanlungan ng diwa. Bigla, ang pera ay hindi na pera ng demonyo. Ito ay naging isang kasangkapan. Isang paraan para gawing isang bagay na may kabuluhan ang lahat ng sakit. Isang paraan para parangalan si Hiraya, si Diwa, at ang lahat ng mga biktima. Isang paraan para masigurado na walang sino mang bata ang kailangang dumaan sa dinaanan ni Diwa, mag-isa, at walang naniniwala. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon sa mansyon, naramdaman ni Luz ang isang kislap ng pag-asa. Hindi isang pag-asa na ibinigay sa kanya, kundi isang pag-asa na siya mismo ang lumikha mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang paghilom ay magiging mahaba at mahirap. Alam niya iyon. Ngunit ngayon, mayroon na siyang dahilan para magpatuloy. Mayroon na siyang layunin. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Laguna. Sa loob ng 365 araw maraming nagbago. Si Rafael de Villa ay napatunayang nagkasala sa korte, hindi lamang para sa pag-atake kay Luz, kundi para sa pagpatay sa 7 iba pang babae, na ang mga labi ay natagpuan sa paligid ng kanyang mansyon. Ang kanyang pangalan na dating simbolo ng tagumpay ay naging simbolo na ngayon ng kasamaan. Ngunit ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa kanya. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang maaraw na hapon sa isang tahimik na lugar sa labas ng Maynila. Isang lugar kung saan ang hangin ay malinis at ang tanging maririnig
ay ang masayang tawanan ng mga bata. Sa gitna ng isang luntiang hardin, nakatayo ang isang bagong pinturang gusali. Hindi ito magarbo, ngunit ito'y malinis, matibay, at higit sa lahat, puno ng init. Sa arko sa itaas ng pasukan, may isang pangalang nakasulat sa magandang pagkakalikha, Kanlungan ng Diwa. Nakatayo sa harap ng isang maliit na entablado, si Luz Viminda Santos. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng isang malayong kalungkutan, ay nagniningning na ngayon ng may bagong lakas at layunin. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng isang tagapagligtas. Siya na mismo ang naging tagapagligtas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula ni siya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Naririnig sa pamamagitan ng isang maliit na sound system. Sa harap niya ay isang maliit na grupo ng mga tao. Ang kanyang pamilya. Si PO1 David Reyes, na ngayon ay isa ng police corporal, si Miss Ana at ilang mga donor at kaibigan. Marami sa inyo ang nakakaalam sa aking kwento. Pagpapatuloy niya. Isang kwento ng kadiliman, ng panlilinlang at ng sakit. Sa loob ng mahabang panahon, ang kwentong iyon ang bumalot sa aking pagkatao. Ako si Luz, ang biktima. Ako si Luz, ang nakaligtas. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ay lumibot sa mga batang masayang naglalaro ng habulan sa damuhan. Ngunit ngayon, sa pagbubukas ng lugar na ito, gusto kong magsimula ng isang bagong kwento. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kanila. Itinuro niya ang mga bata. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang ligtas na kanlungan sa mga batang minsan ay naging invisible sa ating lipunan. Isang lugar kung saan ang kanilang mga diwa, ang kanilang mga espiritu, ay mapoprotektahan, mapapaunlad at mabibigyan ng pagkakataong mangarap muli. Ang lugar na ito ay itinayo mula sa isang madilim na nakaraan, oo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ngunit naniniwala ako na ang pinakamaliwanag na ilaw ay nagmumula sa pinakamadilim na lugar. Ang kanlungan ng diwa ay patunay na ang sakit ay maaaring gawing lakas, ang trahedya ay maaaring maging pag-asa, at ang isang biktima ay maaaring maging isang bayani sa sarili niyang paraan. Nagpalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit sa kanya si Corporal Reyes. Congratulations, Luz. Ibang-iba ka na. Sabi nito, nakangiti. Salamat, Dave. Salamat sa lahat. Sagot ni Luz. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit din ang kanyang ina at mga kapatid. Niyakap siya ng mahigpit. Proud na proud kami sa iyo, anak. Ngunit ang pinakamahalagang yakap ay nagmula sa isang payat na binatilyo na ngayon ay mas matangkad na sa kanya. Si Diwa. Hindi na siya ang batang lansangan na may matatalim na mata. Siya na ngayon ay isang high school student, isang scholar, at ang kuya ng lahat ng bata sa kanlungan. Para kay Ate Hiraya, bulong ni Diwa habang magkayakap sila. Para sa kanya, sagot ni Luz, pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Nang mag-isa na lang siya, naupo si Luz sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Pinagmamasdan ng mga bata. Ang isa ay nagpipinta sa isang maliit na easel. Ang isa ay nagbabasa ng libro. Ang iba ay naglalaro. Ang bawat tawa, ang bawat ngiti ay isang nota sa isang bagong kanta ng pag-asa. Hindi na siya binabangungot. Ang mga alaala ay naroon pa. Mga peklat na hindi na kailanman mabubura. Ngunit hindi na siya nito kontrolado. Natutunan niyang mabuhay kasama ng mga ito, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang saksi sa kanyang sariling katatagan. Habang papalubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Isang napakagandang tanawin. Dati, kinatatakutan niya ang pagdating ng dilim. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga lihim at kasinungalingan. Ngunit ngayon, tinatanggap niya ito dahil alam niya na kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. At sa pagkakataong ito, hindi na siya naghihintay ng isang artificial na ilaw mula sa iba. Siya na mismo ang sarili niyang liwanag. At sa paglubog ng araw, sa gitna ng tawanan ng mga batang kanyang tinutulungan,
Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, si Luz Viminda Santos ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni Luz Viminda. Isang paglalakbay mula sa takot patungo sa tapang at mula sa pighati patungo sa paghilom. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga araw at gabi, ang maging tinig na bumubulong sa inyong mga pandinig. Sa pagsulat ko ng bawat salita, naramdaman kong nabuhay si Luz, si Diwa, at maging ang anino ni Rafa. Hindi lamang sila mga tauhan sa isang papel. Sila ay naging mga tinig na may sariling pighati, pangarap, at pag-asa. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa labas. Hindi ito isang prinsipe na magliligtas sa atin o isang gintong hawla na magbibigay ng ginhawa. Ang tunay na lakas ay isang sinag ng pag-asa na matatagpuan natin sa ating sariling mga puso. Kahit pa, napapalibutan tayo ng pinakamatinding dilim. Ito ang kakayahang tumayo muli. Gamitin ang mga peklat ng nakaraan bilang gabay at piliing maging liwanag hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa iba. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng paglalakbay ni Luz ang pinakatumago sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin mula sa kanyang kwento? Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, paalam po at maraming salamat.